Hi guys! Welcome to another vlog. So, for today's video, hindi tayo gagala, hindi tayo mag-date. So, i-share ko lang sa inyo ang aking experience at ang mga requirements, list of requirements para sa board exam or sa mga kukuha ng LET this coming September or sa mga susunod pa. So, let's go! So, ano ba yung mga requirements sa LET? Ano ba yung mga requirements sa board exam? So, ito po ay based lang po sa aking kaalaman at based lang po to sa aking research. So, kung nagkamali ako, pwede nyo pong i-correct sa comment section. So, yun lang. So, guys, no particular order. So, yung una, kailangan nyo ng original and photocopy ng inyong birth certificate or ng inyong PSA. So, may nakikita ako, ano daw pinagkaiba ng NSO and PSA. So, magkapareho lang po yun. Kumbaga, updated lang si PSA dahil ang PSA ang dating tawag sa kanya ay NSO. So, guys, take note, original and photocopy ng inyong PSA. Kailangan malinaw. Okay? So, next. Sunod naman, guys, ay ang inyong original and photocopy ng inyong valid ID or kahit anong government ID nyo. So, kung wala kayo, yung pinakita ko nung nakaraan sa akin is PhilHealth ID. So, kung wala kayo nung pwede kayo kumuha, pwede rin daw ang national ID based sa mga nababasa ko. Kung wala din, pwede rin naman ang sedula. So, kahit ano siguro dun na dali nyo pwede. And photocopy yun guys ng ID nyo. Kailangan back to back. Siguro magpa-photocopy na kayo ng 2 or 3 pieces para sure. Okay, next is yung original and photocopy ng inyong TOR. So, take note sa inyong original photocopy ng TOR, guys. Kailangan meron niyang remarks na for board purposes only. So, bawal yung for employment purposes. Kailangan board exam purposes only. So, next, guys, is yung doc stamp. So, based sa aking experience, kapag violet yung doc stamp mo, isa lang yung hinihingi. Tapos, kapag kulay brown naman, dalawa yung hinihingi. So, kung tatanungin nyo ako saan ko nabili yung doc stamp, pwede sa PRC, tapos, pwede rin naman sa BIR. So, sa BIR, mas mura kaysa sa PRC. So, it's up to you kung saan kayo bibili. Ako, nakabili ako sa PRC, nakabili din ako sa BIR. Is yung application form. So, saan natin makukuha yung application form? So, kapag meron na kayong requirements na mga yun, kailangan gagawa na kayo ng LERIS account nyo. So, ano ba yung LERIS account? Saan ba yun? So, gagawa kayo ng LERIS account sa inyong PRC. So, LERIS account, tapos magta-transact kayo doon, magpa-file kayo sa PRC. Sobrang basic ng mga hinihingi doon. Yung mga personal information, saan kayo graduate, kailan kayo graduate, saan kayo graduate, yun lang. Tapos, ito take note guys, dapat kabisado nyo yung LERIS account nyo. Memorize, isulat, or isave nyo, or screenshot nyo, kayo bahala. Kasi guys, yung LERIS account natin is forever account na natin. Makapasa ka man, hindi ka man makapasa. So, yan na yung pinakagagamitin mo. Kumbaga, for lifetime na yan. So, kailangan kabisado. At isave mo yung email at yung password. Huwag kakalimutan. So, ayun guys, sabi ko nga kanina, yung application form is ipiprint. So, kapag nakagawa ka na ng LERIS account, ipiprint mo yun. So, magtatanong kayo kung anong size, pwedeng long band paper or A4. So, para sigurado, A4. So, may mga nakikita ko nagko-comment sa mga nagtatanong. O, dati na din ako nagtanong. So, mas better nga ang A4, pero yung iilan, pwede naman daw ang long, wag lang ang short. So, yan, ipiprint ko yan sa inyong LERIS account. So, next naman guys, resibo ng inyong payment. So, pag first timer kayo, kailangan may screenshot, or pwede rin naman yung or pwede rin naman kasi magbayad sa PRC. Tapos, syempre, kailangan may 900 kayo, 900 pesos pambayad sa PRC. Pwede din Gcash yan. Meron yan sa LERIS account. Sobrang dali lang guys. Pwede rin online magbayad. So, online kasi din pala ng original PSA kung ikaw ay babae tapos
merge ka na, so kailangan mo ng marriage contract para lang po to sa mga female applicants. Is 2 pieces of passport size picture. So, kailangan may white background to with name tag. So, ganyan. Papakita ko yan sa screen. Tapos, nakikita nyo sa screen yan yung example ko. So, guys, take note. Need kita yung tenga. Tapos, kailangan save mo yung picture na yan kasi yan yung i-upload mo dun sa Leris account mo na sinabi ko kanina. Tapos, yan. Tapos, pa-print ka na ng madami kasi ang alam ko, sa pagkakatanda ko is didikit yan sa application form mo or need yan sa application form mo tapos sa NOAA din. So, siguro mga 2 pieces or mga 4 pieces, 6 pieces para may reserva ka. Tapos, sunod guys is long brown envelope. So, syempre yung mga documents kailangan hindi tupi-tupi, hindi hindi sira or hindi kailangan naka-organize. So, kailangan din hindi mabasa. Kailangan bumili ka rin ng plastic long envelope. So, long brown envelope tsaka plastic envelope. So, next naman, so, syempre kapag may application guys, kailangan bring ball pen, black. Yan yung gagamitin nyo sa pag nandun na kayo, kapag may appointment na kayo, kailangan maraming pipirmahan or may susulatan, kailangan may sarili kang ballpen. Okay, next naman, so, ayun, nakagawa na kayo, meron na kayo appointment, so, kailangan, syempre, pag pupunta kayo ng PRC, kailangan formal attire. Pwede rin naman dress, pero, syempre, yung formal na dress naman, tapos formal din na sapatos, formal na shoes. So, syempre, wag niyong kakalimutan ang 900 pesos kung hindi pa kayo bayad sa online. So, ayun guys, additional lang kasi merong nadagdag ngayong 2023 na let requirements, SO or COB, private, kailangan nila yan. So, ano ba yon? So, yung SO is special order daw yan na mga kailangan niya ng PRC, lalo na kung ang school na pinanggalingan mo ay private school. So, hindi ko lang alam ibig sabihin ng COB. So, ang sabi sa comment section ng SO ay ibig sabihin ay special order. Nagaling yan sa mismong school mo na pinagraduatean. Para lang po to sa mga private school na nanggaling or graduate. Kailangan nila yan. Yan yung additional na requirements ngayon. Sunod naman is yung, ito nabasa ko lang, graduate records of school. Yan po yung list of names nyo na ibibigay ng school nyo kasi hinahanap nila yan. Kasi nga may checking siguro ngayon. Pag hindi pumasa yung school nyo sa list of graduate. So, yun yung kailangan guys. Graduate records of school. Tandaan yan. List of requirements ng board exam. So, kung meron akong nakalimutan, pwede nyo i-comment para naman malaman ng iba. So, ayun. So, sa susunod ulit na vlog, magre-review tayo dahil malapit na ang let. So, for today's video, thank you at salamat po sa panonood ng aking vlog.